Bato! Mukhang pinag-iisipan na ni Bato de la Rosa na ang ating Pangulo ay makakaliwa na, Ano? Na ang ating Pangulo ay, kumakampi na sa mga taga-bundok, Oh, yan ho mga kababayan. Paano ho natin nasabi yan mga bossing? Sabi ho kasi dito ni Senator Bato de la Rosa, mga kababayan, isipin mo, there seems to be, I really can feel it, no? That there is an alliance between this government, mga makakaliwa, yan, mga makakaliwa daw ho, at mga yellow. Ayan. So, ang gobyerno ng Pilipinas po sa pangunguna ni Pangulong Bongbong Marcos, mga makakaliwa o yung tinatawag na may tatlong letrang mga N, P, at letrang A, at ang mga yellows daw po o yung tinatawag natin lahat dati na dilawan po na ngayon po ay mga kakamping, no? Nagkakasama-sama na sila just to pin down the Duterte people. So it pains me a lot. Nasasaktan daw po ang ating senador na si Ronald Bato de la Rosa dahil ganun daw po. Ako mga kababayan, ang nakikita ko ho dito mga bossing, yung kakamping, no? O yung mga yellows o yung mga dilawan na tinatawag natin dati mga bossing, at ang gobyerno ng Pilipinas, yun ang nakikita kong nagsasanib puwersa, mga bossing. Pero yung sasabihin ni Bato de la Rosa, nakasama na daw po, mga bossing. Yung mga makakaliwa, parang hindi naman. No? Parang hindi naman. Kasi po, bakit mga kababayan? Di ba? Sila na din po ang sumisira sa kanila, mga bossing. Sila po ang nag-umpisang sumira sa kanilang pangalan sa pamamagitan po ng pagmamautog nila. Sa pamamagitan po ng pagmamautog nila, mga kababayan, doon sila bumanat ng bumanat sa ating Pangulo, mga kababayan, na ngayon po ang taong bayan, tinabangan po sa kanila. Tinabangan po sa kanila at the same time po, mga bossing, yung mga ibinabala naman sa kanila o yung tinatawag natin na mga nadadawit sila o nasasama sila mukhang sapat naman ang mga ebidensya. Ano po? Kagaya na lang po yung nangyayari diyan sa mga hearing ngayon, mga bossing. Sa EJK, etc. at kung saan-saan pa ho. Mga kababayan, yung mga natuklasan sa West Philippine Sea po, mga kababayan, kung paano hinandle ng dating Pangulo ang West Philippine Sea. Di ho ba, mga bossing? So, walang gustong magpabagsak sa kanila. Kaya lang, nabubuko kung ano yung mga nangyari dati. Di po ba? At the same time, samahan pa nila nung pagmamautog nila, so sarili lang din nila ang nagpabagsak sa kanila, mga kababayan. Pero sasabihin mo na makakaliwa, mga dilaw at ang gobyerno nagkakaisa na para ibagsak ang Pangulong Duterte. Sila na din po kasi mga bossing ang nag-umpisa niyan. Sila na din po ang nagpabagsak sa sarili nila. Sabi dito, sinong ginagamit nila para tirahin yung mga intelligence fund ng Office of the Vice President at Department of Education? Nako, doon sa Department of Education, ang nakapansin doon, unang-una, mamamayang Pilipino. Yun namang sa intelligence fund ng Office of the Vice President, no? Talagang mapapaisip ka, bakit hindi maipaliwanag ng maayos? Yung ibang sinasabi po, mga bossing sa chicha o ginamit sa pagkain, hindi naman ho dapat doon, di ba? Mga kababayan. Kumbaga, merong dapat paggamitan dyan at merong mga ahensya ng gobyerno na sila dapat ang yung tumitingin doon sa mga pachicha, no? Doon sa mga pakain, doon sa mga tree planting, merong mga nakadestino dyan. At hindi iyon yung intelligence fund. Hindi naman porket na
yung Makabayan Block ang bumanat, ibig sabihin makakaliwa na din. Nag-connive na o nagsanib puwersa na ang gobyerno at yung mga yun. Hindi ba puwedeng tama lang yung kanilang ini-issue sa Vice Presidente? Sinong ginamit nila para maghanap ng witness na bumaliktad, mag-execute ng affidavit laban sa amin ni President Duterte sa ICC? Yung attack dog na si Trillanes. Si Trillanes, alam natin mga kababayan, nadilaw si Trillanes. Kakamping hindi na. Parang hindi ko sure ha. May nakita ako mga kababayan, parang umiba na ng landas si Senator Trillanes. Baka nandun pa din ho. Partido lang siguro, mga kababayan. Kaso nga, ang problema ng mga Duterte at ni Bato de la Rosa, mga bossing, yung mga sinabi at yung mga ini-issue ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, 6 years o 9 years o 8 years ago, yun po yung mga yun po yung tumutugma ngayon eh. Di ho ba? At wala namang nagbago doon sa ini-issue sa kanila ni Senator Trillanes. Saka isa pang problema ho nila, mga bossing. Naku po, biruin mo, 8 taon o 7 taon na ang nakalipas, hanggang ngayon intact pa din ho yung mga sinabi ni dating Senador Trillanes. Sabi ni Sky Bright, sigurado na i-deny ng mga Duterte, walang konsensya mga Duterte, pinagbintangan at nanakot sa mga walang kasalanan. God knows what is right, sabi ni Sky Bright. Good morning, Aling Inday Ilocano Vlog. Shoutout po sa inyo. Remigio Casareno. Hi Mark, sabi dito ni Daisy Hapeli. Sana naman may totoong managot kung sino man yung totoong may kasalanan. Romy Lagrana, shoutout sa iyo. Pang 54 ang like. Biruin mo, isipin mo na ang ating presidente, ang mga kakamping, yan. At ang gobyerno ng Pilipinas ngayon, talaga namang kahit sino ang magsabi, ramdam nila yung pagkakaisa o yung unity. Pero yung mga dilawa, yung sila Raul Manuel, hanggang ngayon naman bumabanat sa presidente yan eh. Hanggang ngayon naman patuloy yung pag-atake nila sa presidente. Kaya imposible na magsama-sama para ibagsak ang Duterte. Wala hong ganun. Hindi ho ganun yun, no? Nabubuko yung mga nangyari ho nung dating panahon na sila po ay nakaupo, mga kababayan. Hello sir, watching from Butuan City, Zuben sa Zion. Jojo Diestro, God works in mysterious way. Anyway, mga kababayan, pagkatapos ho na sabihin ni Senator Bato de la Rosa yung ganyan, mga bossing, na ang gobyerno, mga dilawan at makakaliwa ay nagko-connive na o nagkakaisa na para ibagsak ang Duterte,